Nang aking malaman na papupugutan si Aladdin kung nasa kulungan, ay agad akong nagtungo sa Haring Makasarili at sinabing patawarin na niya ang kanyang anak na Mutyakot Giliw. Subalit tugon niya ay hindi niya ito patatawarin. Maliban na lang kung tatanggapin ko ang kanyang pagsinta. Anong gagawin ko sa ganitong bagay? Nasinta ko'y bayaang mamatay? Kaya't napapayag na ako sa kanyang kondisyon. Nang mabuhay ang prinsipeng Irog na kaawa-awa. Labis na natuwa ang hari, kaya't pinakawalang agad ang dahilan ng mga lukusang nag-uunahan sa pagpatak. Umalis sa Persya ang Aladdin kong Giliw na hindi man lang kami nagkausap. Noong iginagayak sa loob ng reyno yaong pagkakasal na kamatayan ko, aking naakalang magdamit gerero at agad na tumakas sa palasyo, kasama ang nasang matuntun ang sinisinta kong nasang manglupa. Sa aking paglalaganag, inatagpuan kita, niligtas sa masamang balak niyong taong supak. Hindi pa nagtatagal ang iyong pag-alis sa Albania. Miranda Sinisintang ay nagkaroon kaagad ng kaguluhan kakarian. Hindi kaginsa-ginsa. Palasyo ay nakupkob sa mga paninang mula sa labi ni Adolfo. Kanyang sinabi sa ngalan ng aking ama, si Hari Linceo, na may balak siyang langyan ng monopolyo ang mga kanin at trigong bayan. Noon din na hinugot sa tronong luklukan ang ama kong hari at pinapugutan ng ulo sa araw ng iyaon. O araw na lubhang kakilakilabot, araw na sinampa ng galit ng Diyos! Umakyat sa trono si Adolfo Malupit at pinagbalaan noon na mahigpit na kung di pamanggap sa hayang pag-ibig, kamatayan ang masasapit. Ngunit di ako pumayag sa pagnanasa kung siya ay magantihan. 5 buwang singkad ang hinihintaning, niyari ang sulat at ibinigay ko sa tapat ng lingkod upang dalhin sa iyo, na nagsasaad ng mga pangyayari sa kaharian. Sabay ng nais ng puso magpatiwakal, ang siyang pagsugod ni Menando naman kasama ng kanyang hukbo. Wala na magawa si Adolfo noon, kaya nung dumating gabi umalis sa Reno at ako'y dinalang gapos sa kabayo. Kapag dating dito sa gupat, ako'y hinawakan na may nasang pagsamantalahan. At nang narinig ko ang kanyang boses na tila binibigyang sakit, naawa ako at agad ko siyang hinanap. Pagkakita ko sa kanila, nasilayan ko nga ang masamang balak ng lalaki. Itinutok ko ang pana sa lalaki at palaso'y tumusok sa kanyang dibdib na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Mga kaibigan, ako'y may narinig na tunog ng mga yapak mula sa kagubatan. Ito'y palapit sa atin. Viva si Floyan Denghay ng Albania! Viva! Mabuhay si Prinsesang Laura! Mabuhay! Aming binalaya ang Albania sa kamay ni Conde Silenot. Pumunta dito upang dakipin si Adolfo. Kahit nang kayo ay aking makita't anong laking tuwa ang aking nadama. Ano? Fluented Laura? Halina't, naghintay ang Albania sa inyo. At pagkatapos ng kasal, ang kaharian ay naging maligaya muli